Hi! Hello! Masayang panunood po sa inyong lahat, mga kapanalig, mga partners. Nandito na naman tayo, Chief Idel Roderos, ang inyong National Chairman sa One ASAP Movement at founder ng Chief Idel Alternative Health and Livelihood o Alive Center. Sasagutin ko na naman yung isa sa tanong tungkol sa ihi ng ihi, lalo na sa gabi. Ano raw yung tamang solusyon at paano matulungan. Yan yung problema ng mga senior citizen. Ang iba, kahit hindi pa senior citizen, nasa 45 hanggang 50, nagsisimula na ang problema doon sa ihi ng ihi. Pagdating sa gabi, hanggang magdamag, kaya naapektuhan ang tulog. Alam nyo, napaka-importante na malagaan po natin yung urinary bladder o prostate, mga boys. Napaka-importante po na malagaan yan para hindi po naapektuhan yung tulog, kasi kung lagi kang ihi ng ihi at naapektuhan ang tulog, talagang nakakaistorbo at madali mag-develop ang sakit kung ang tulog po ay naapektuhan. So dapat solusyonan agad yung problema sa pag-ihi, no? So ito para mas maintindihan nyo, pag nakakaihi kayo ng isang beses lang magdamag, ibig sabihin, okay pa yung urinary bladder o prostate, mga boys, okay pa yon. Meaning, yung right timing lang sa pag-inom ng tubig ang kailangang ayusin natin. Meaning, huwag kang uminom ng tubig paglampas ng alas 7 ng gabi. Kung maaari, huwag na yung tag-isang baso, pakunti-kunti na lang, kalahating baso na lang, pagtanggal uhaw na lang. Kung mag-dinner ka ng alas 7, yun ang huling baso ng tubig na iinumin mo, then i-drain ang katawan. Ibig sabihin ng i-drain, umihi ka muna bago matulog. At least, mga 2 oras bago matulog ay nakapag-ihi kayo or umihi bago humiga, para ma-check natin yung urinary bladder, mga girls, o prostate, mga boys, kung okay pa ba or hindi. So kung ginawa nyo yan, nilimit nyo ng tubig sa gabi, then umihi kayo bago humiga, pero umihi pa rin, nakaisa, 2 beses pa rin na umihi hanggang madaling araw, ibig sabihin ay nagsisimula ng mag-trouble yung urinary bladder, prostate sa mga kalalakihan. So kung nagsisimula pa lang, then makatulong sa inyo yung pag-inom ng buko juice sa umaga. Yung bang wala pang laman ang tiyan, yun ang unahin nyo na inumin bago mag-almusal or during mag-almusal. Ang inumin na tubig, yung buko juice, yung laman niya kasi malambot yun, i-shake nyo lang din inumin. Okay? Nakakatulong po yan para sa mga may problema sa pag-ihi. Makatulong din doon sa mga may problema sa ihi, yung dahon ng pandan, yung pabango doon sa rice, yung sinaing natin, nilalagyan ng pandan para maging mabango. Kung meron kayong tanim na ganyan, then pakuluan nyo yon mga 10 to 15 minutes. Yung halimbawa 3 piraso, ilagay nyo sa kaldero, lagyan ng 2 litrong tubig, pakuluan 15 minutes, ilagay sa thermos. Yon ang inumin kinabukasan, or gawin yung tea. Nakakatulong po yung yung dahon ng pandan. Then kung walang dahon ng pandan, makatulong din sa inyo yung mais. Huwag nyo lang tanggalin yung balat ng mais, kasi yun ang importante. Yung pinakaibabaw na balat, pwede nyo tanggalin yon. Pero yung ng mais, yung buntot niya, yung balahibo, tsaka yung balat, importante na nandyan, ilaga nyo. Then, yung tubig sa nilagang mais, huwag nyong itapon, kasi yun ang iinumin nyo, palamigin. Kada umaga, inumin nyo yun, or anytime, inumin nyo, palamigin lang ng konti na kayang inumin. So, nakakatulong po yan. So, para wala nang magastos kung may tanim kayo na mais. Yung mais na nilaga, kainin nyo yun. Nakakabusog yun. Yung tubig, yun ang gawin nyo na inumin. Palamigin mo lang ng kaunti. Yan yung tandaan, mga kapanalig, para hindi po kayo nahihirapan doon sa problema sa ihi ng ihi, lalo na sa gabi hanggang magdamag.
Kung walang mais, walang pandan, pwede naman yung tanglad, tsaka luya. Alam ko meron kayo niyan. Pwede nyong pakuluan yan. Or dahon ng malunggay. Yun ang pinakamadali sa atin. Pwede yung paghaluin yung tatlo. Pakuluan, 15 minutes. Then pagkatapos, palamigin at inumin. Mga ganitong oras, alas 5:30 ng hapon. At saka doon sa umaga, pagising, yun ang inumin po ninyo. So nakakatulong yan sa mga may problema sa prostate, urinary bladder, nakakatulong din yan sa mga may problema sa liver, sa kidneys, sa mga may diabetes, kasi minsan yung diabetes ang dahilan ba't ihi ng ihi doon sa gabi hanggang magdamag. So kailangan masolusyonan para hindi naapektuhan yung tulog. So yan yung mga herbs na pwede nyong magawa na at least naagapan, na susolusyonan yung problema ninyo. Kung meron kayong watermelon, sandia dyan sa Mindanao, kung meron kayong watermelon, pwede nyong gawing juice yun, or tamad kayong gumawa ng watermelon juice, di kainin nyo na lang. Okay? Mas maganda sa watermelon kung may juicer kayo, yung pati yung buto, yung buto ng watermelon, i-ano mo yon, ilagay mo sa juicer, isama yung buto, then i-juice po ninyo. Nakakatulong yon para doon sa mga ihi ng ihi. So, tapos hindi magastos, di ba? Yung watermelon dyan sa Mindanao, tag 15 pesos per kilo yata. Mura. So, pwede nyo magamit yan para natutulungan. So, kung gawin nyo yan araw-araw, yung mga itinuro ko, kasi hindi naman magastos yan, gawin nyo araw-araw, at kung yung 2 beses, minsan nakakahi, minsan hindi na, ibig sabihin, okay na yung prostate, okay na yung urinary bladder. Ganun ka-simple. Okay? Ang kailangan nyo lang ilimit sa mga ihi ng ihi, yung mga processed foods. Alam nyo naman siguro kung ano yung mga processed food. Lahat ng mga binibinta sa tindahan na pagkain na makain mo agad instant. Meaning, wag mo nang kainin yon habang hindi pa naging okay yung problema sa pag-ihi. Kung dito naman sa araw, nakakaihi kayo every 2 hours, ay walang problema po yon kasi umiinom naman kayo ng tubig. Iksip lang talaga doon sa gabi dahil panahon yun ng tulog. So yun ang, kumbaga, detection natin kung okay pa ba yung prostate, mga boys, or urinary bladder. So, yun yung sundan po ninyo, mga kapartners, mga kapanalig, para hindi na magastos na alagaan nyo yung katawan. Now, kung umaabot na ng 4 na beses pabangon-bangon dahil ihi ka ng ihi, yun yung kalimitan ng problema ng mga senior citizen. Ibig sabihin, nagkakaroon na talaga ng trouble sa urinary bladder. So, kailangang agapan yon. So, lahat ng mga binanggit ko, pwede nyong gawin araw-araw, nakakatulong po yon. Pero ako, may ipapayo ako sa inyo na pwede nyong magawa. Sa akin, meron akong na-formulate na juice. Pinangalanan ko ng General. Ito, General. Ito, General Juice. 17 herbs po ito na pinaghalo, ginawang juice. So powder po itong laman nito, powder. Ito, may laman to ito, powder. Okay? So powder ang laman nito, General Juice. General. Okay. So, pag lagyan mo ng tubig to, kasi powder to, lagyan mo ng tubig, punuin mo half liter. So, ito na yung resulta. Yan. Tinanggalan ko ng para makita nyo ng label. So, ang resulta, pag nilagyan ng tubig, powder, ito na. So, ang gawin mo dito, uminom ka kalahating baso after dinner. Pwede ngayong oras, pwede mo inumin to. So, mas maganda after dinner. So, dahil half liter to, 2 baso. So, ibig sabihin, kalahating baso, parang ganito. Meron tayong baso dito. Ito may baso tayo. So, buksan ko. I-shake nyo, i-shake kasi powder nilagyan ng tubig, half liter na. So, i-shake. Yung mga may problema sa prostate, dahil nakakaihi na ng 3 beses pataas sa gabi hanggang magdamag, ganun din sa mga babae, may problema sa urinary bladder, ito. So, ito yun, kalahating baso lang, inumin nyo. Ayan, so, ganyan. So, kalahating baso, inumin nyo. After dinner, inumin. Ako muna iinom. Okay? Wow.
Masarap inumin to. So, 17 herbs po ito na pinaghalo ko, mga powder, at nandito. Ngayon, every night after dinner, inumin nyo kalahating baso. Okay? Sinisiguro ko sa inyo kung 4 na beses kayo nakakaihi, gabi magdamag, after 2 weeks, pag ginawa nyo to every night after dinner, kalahating baso, 2 weeks lang. Yung 4 na beses na pabangon-bangon dahil ihi ng ihi, maging 2 beses na lang o 1 beses na lang yan. So, ipagpatuloy mo, instead gabi-gabi uminom ka, hindi na. Pwedeng 3 times a week na yung pag-inom hanggang maramdaman mo na hindi ka na nakakabangon dahil hindi na umiihi. Masarap na yung tulog ninyo. So, yan yung napakaganda ngayon dahil napakadali. Instead maglaga-laga pa kayo, mag-juice kung tinatama dahil may trabaho. Ngayon, etong offer ko, easy na lang kasi juice. Inumin nyo. Now, ang pinakamaganda dito mga boys, mga girls din kasama. Pag ininom nyo kalahati nito, mga boys makinig. Pag ininom nyo kalahati nito, ang magandang epekto dahil after 2 hours, feeling mo talagang iinit yung pakiramdam mo at hindi masisiro si Mrs. bago matulog. Doon sa mga may problema sa sexual function, mga may problema sa prostate, kaya hindi na tumatayo si Manoy, itong solusyon. Mga girls, ang problema ng mga girls dahil yung hormones kasi minsan ay naapektuhan kaya hindi na ganado sexually. So, nakakatulong po tong general sa inyo ito. General, nakakatulong po to. Okay? Doon sa mga may problema sa menstruation, yung mga 50 pababa, meaning may problema sa menstruation. Kung may problema kayo sa menstruation, uminom kayo nito kalahating baso gabi-gabi after dinner. Iko-correct niya yon at maging normal ang menstruation after 2 months. Okay? Meaning, pag uminom ka after 1 month, doon magsisimula. Kung may problema doon sa matris, yung bang abnormal yung menstruation, minsan may mga bilog-bilog na dugo doon sa menstruation ninyo, ito yung maganda dahil yung general na to nakakatulong din sa inyo. Okay? So, hindi lang to pang sexual function ha, mga boys. Pero pag ininom nyo talaga kalahati ito mga boys, like mamaya, after dinner, inumin mo kalahati, 1 baso, ay sigurado ako hindi ka masisiro niyan. Lalakas yung katawan po ninyo. Pag malakas ang katawan, masaya si Mrs. pag natulog. Pag ginawa nyo to, ininom nyo tong general. Okay, so ito yung kagandahan dahil bumabalik yung sexual function natin mga boys kung laging umiinom ng general. Kaya ako may ako nito meron akong pruweba nito, 86 years old from Cebu. Okay? Talagang nakapagsabi na akala niya namamatay na yung junior niya, pero ngayon tumitilaok na pagising sa madaling araw. Meaning, binabalik niya dahil naging healthy na yung prostate. So, ganun din sa atin, lalaki man, babae man, nakakatulong po to. So, yan yung sagot doon sa nagtanong sa atin tungkol sa problema sa ihi ng ihi. Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.